Ang ating display ay bagong refill, mga kagandang buhay, para mapanatili na attractive ang store kung hindi po bungi-bungi ang ating display. That's why po na kapag na babawasan ng ating display, masipag po ang ating mga tao na i-refill po kaagad iyan. So kailangan meron tayong reserve sa ating bodega para magawa natin yan. Meron kaagad tayong makukuha para pamalit sa mga nabili, para po mapanatili na puno at attractive ang ating store. At dito po sa comment, si Mr. Garp Roger ay gusto nang mag-expand, mga kagandang buhay. At kaya naisip niya na mag-loan sa bank, pero natatakot siya. Kaya naisipan niya po mag-message sa atin na sabi niya, maaari po ba malaman ang iyong diskarte sa pag-loan ng malaking pera at kung paano po makakabayad? So malaking pera talaga, mga kagandang buhay. Ang balak talaga siguro ni Mr. Garp Roger ay dagdagan ang kanyang mga paninda or lakihan ang kanyang pwesto at saka syempre mag-stock rin sa kanyang bodega kasi kailangan niya malaking pera. Kaya double impact ang kanyang binigay na katanungan sa atin. Mangungutang siya at bilang magaling magbayad, responsableng magbayad, ang tanong niya ay kung paano siya makakabayad. Sagutin po natin yan, mga kagandang buhay, based as usual po on my experience. Kasi ang mga vlogs naman ni Sols Gandang Buhay ay lagi naman pong praktikal ang aking mga binibigay na mga tips and tricks sa inyo, yung mga na-experience ko na. Lagi po tayong honest sa pagbigay sa inyo ng mga advices. Kaya himay-himayin ko po sa inyo ang aking mga step-by-step na ginawa. Kasi nagre-reflect yan kasi, mga kagandang buhay, kung paano ka nagsimula. Kung paano mo sinimulan kaagad ang iyong negosyo na may preparation na kung ano't ano man ay pwede nating ma-expand ang ating store. So pag-umpisa pa lang natin, meron na tayong mindset na what if mag-click itong aking pinut up na bigasan business, saan ako kukuha ng pandagdag na puhunan. Kaya sana ito pong mga tips ko, mga kagandang buhay, ay kapulutan po ninyo ng diskarte. At syempre, kahit maliit lang ang ating puhunan, paano po nangyari na sapat ang ating supply. Sa mga matagal na po dito sa aking mga vlogs, alam po nila kung magkano po ang naging umpisa ng puhunan dito sa aking maliit na store. So, nasabi ko po sa iba kong mga vlogs na 4,000 pesos lamang po ang naging puhunan namin sa saging. Saging po muna yung una naming naging negosyo. Tapos, sumunod nun ay nag-dried fish po kami. At pinagpala po ng Diyos na nakakuha kami ng ito nga, yung 17 square meters natin na to na pwesto. Kaya nakapag-umpisa kami ng bigasan at saka itlugan po, mga kagandang buhay, bago po kami nakapag-expand. So, nag-umpisa kami sa maliit na puhunan, 7 sako lang po, 7 bags na bigas ang aming inumpisahan. Pagkatapos, araw-araw po kami nagpo-purchase ng bigas, gawa ng syempre, wala ngang malaking puhunan, laging ubos. The second day po is naging 14 bags. Tapos, sa linggo po na yon, naging siguro, dito na lang kami kumuha sa mga kapitbahay naming mga wholesaler ng bigas para po mapagulong namin yung aming maliit na puhunan. Pagkatapos, blessing in disguise, meron pong bagong paggawa na gilingan doon sa Mindoro, naghanap sila ng masuplayan. So, sakto naman na inalukan niya tayo at ang sabi ko sa kanya, konti lang ang makakaya namin na ma-purchase dahil wala nga kaming malaking puhunan. So, ang ginawa niya, sabi niya sa akin ay, Madam, siguro, sabi niya, para lumaki ang iyong puhunan o makakakuha ka ng malaking stock sa akin, maraming stock,
mag-open account ka po ng checking account sa bank. Tapos, isyuhan mo po ako ng post-dated check. Yun po ang naging advice niya sa amin. So, malaking tulong po yun sa amin mga kagandang buhay. Pero syempre, hindi naman pareho ko ang inyong istorya. Ang istorya po ni Rap Roger ay meron na siyang 1 year na existing na pwesto. Ang gusto lang niya kung paano ma-expand. Sir Roger, meron ka bang record sa bank o lahat ba ng naging transaction mo for 1 year ay na-record mo po sa bank yon? Halimbawa, meron ka po bang checking account na simulat sa poll, lahat ng mga supplier mo ay na-issuehan nyo ng cheque. Pagkatapos po, lahat ng benta mo ay nadideposit natin sa ating bangko. Sa mga baguhan po sa negosyo, napakalaki pong factor yon para magkaroon tayo ng panimula or magkaroon tayo ng pundasyon, mga kagandang buhay, makilala tayo ng bank. At second na doon ang paglo-loan natin. Kasi nakautang po ako sa bangko dahil ni-record ko po yung aking mga transaksyon at nakita po nilang mabilis ang transaksyon. Sila na po mismo na taga-bank ay nag-offer sa akin na pwede po ako mag-loan. So, meron naman po yung mga personal loan, meron naman po yan na pwede po magkaroon ka ng collateral. So, that time po kasi, umutang ako, ano lang yun, personal loan lang muna, mga kagandang buhay. Personal loan lang muna yun. Tapos nung nakabili ako ng lupa, nagkaroon na ako ng collateral sa kanila. So medyo lumaki-laki na. Kasi ang sabi dito ni Rap Roger, malaking pera yung sinasabi niya. So hindi po nagpapautang ang bangko ng malaking pera kung wala ka pong collateral. Kasi yung ano lang naman, yung personal loan lang naman, maliit lang naman po yun. Nasa 500K o di kaya 100K, depende po yan mga kagandang buhay. Basta, ang pinaka-importante po yun, sa simula pa lang ng business natin, meron na tayong plano na lahat po ng transaksyon natin, i-record natin sa bank. So magkano ba ang starting na hulog sa bank para magkaroon po tayo ng checking account? Sa iba po kasi ano lang, 10K lang or 20K, ganun po mga kaganapo. Pero sa ibang bank, 100K po talaga para magkaroon ka ng checking account. So pili ka lang po ng mga bank na magkano yung minimum nila na dapat na meron kang pundo sa bank. So, ang napakalaking tulong po yun, mga kaganang buhay. Kasi, ganito kasi yun, meron ka ng checking account. Lahat ng transaksyon mo, bayad mo sa bigas, bayad mo kung ano-ano pa yung mga paninda mo nakacheque. Tapos lahat ng benta mo, ipapasok mo dun sa bank. So, kung ilang taon man yun na ginagawa mo kagaya sa akin, hindi ko pa naintindihan dati na maganda pala yun o may advantage pala yun sa isang negosyante. Dumating na lang, siyempre, inoferan ako ng bigasa na yun, ng Yummy Rice, Mendoro Rice, na checkehan ko lang daw. Yung, halimbawa, bigyan niya ako ng 100 bags, PDC po, post-dated check po ng 1 week. So, napapaubos ko na po yung bigas bago po siya pumasok yung chicken nila sa bangko, di ba? So, nakaka-build up po tayo ng trust sa ating mga supplier sa maliit lang po muna. Pero, unti-unti pong lumalawak yung access po ng ating checking account. Siguraduhin lang po natin mga kaganang buhay na kapag ka nag-issue po tayo ng cheque, ay wag po tatalbog yung cheque natin ha. Dapat alam natin kung magkano po yung na-issue nating cheque at kung kailan po siya papasok. Pagka diniposit po nila yon, dapat may pundo. Kasi kung walang pundo, naku, madidisgrasya ka mga kaganang buhay. Oh no! Magkano pa naman ngayon ang penalty? Malaki po ang penalty. Kaya siguruhin po ninyo na kapag ka nag-issue kayo ng cheque, record po ninyo at habulin po natin ng deposit sa araw din po na yon, sa date po ng cheque. Or kung alanganin talaga, tawagan po natin yung ating
supplier na pwede ba boss na sa ano mo na lang, sa sunod na araw mo na lang i-deposit kasi medyo na-short po ako ngayon. Kasi ganyan yan mga kagandang buhay, wag nating sirain ang pangalan natin para maganda po ang record natin sa bank, para pagtiwalaan po nila tayo. Kasi kung panay tayo, talbog ang cheque, paano naman po tayo magkaroon ng magandang record sa bank? Pagka ganun, kailangan responsible po tayo sa cheque, mahirap din yon. May advantage po at may disadvantage din mga kagandang buhay. Kaya kailangan marunong tayong mag-balance dyan. Sa part ko po mga kagandang buhay, napakalaking tulong dahil magkano lang naman po yung naging puhunan ko. Tapos may nagtiwala pong magpautang ng bigas. Kailangan lang po may PDC kasi malaking bagay po yun sa mga nagpapautang mga kagandang buhay. Dahil pagka nag-issue ka po ng cheque, meron silang proof na may utang ka talaga sa kanila. Oo, pwede ka nilang kasuhan ng istapa kung hindi ka makabayad, di ba? So, sa umpisa mga kagandang buhay, pagka may cheque ka, tinitesting ka muna ng mga supplier. Binibigyan ka muna nila ng 7 days, tapos nakakahirit ka na ngayon ng 15 days. Kagandahan na po at kainaman yan mga kagandang buhay na mabigyan tayo ng term na 15 days sa bigas. Kasi yun mo, mabilis lang naman rin ang ikot ng bigas. Kaya minsan nga dati, 1 week lang binigay sa akin na terms. Napapaikot ko pa po sa ibang mga klaseng bigas. Yung benta ko po sa pinautang sa akin, nabibili ko pa doon ng cash sa kabila kung ayaw magpautang mga kagandang buhay. Kasi ang lahat naman ng negosyo, nag-uumpisa yan sa cash to cash. Cash to cash talaga yan. Walang nagtitiwala. Lalo na ngayon, walang nang nagtitiwala sa utang. Kailangan mo makaput up talaga ng magandang pangalan bago kanila pautangin. Kami, through the mouth ng ibang mga ahinte, pag sinabi nila, yan sila, magaling magbayad yan. Tsaka hindi mahirap kausapin. Ganun po na pag-put up ng magandang pangalan sa business ang nakakatulong sa atin. So kay Sir Rap Roger, huwag kang matakot umutang sa bangko, magkano lang naman ang tubo. Oo, at isa pa palang tip, hindi kasi ako mahilig maggamit dati ng mga credit card. Hindi ako marunong gumamit niyan. Pero sinabihan din po ako ng taga-bangko na pwede tayong umutang sa credit card. Kaya natuto din ako doon, mga kagandang buhay. Natuto din ako doon umutang sa credit card. Wala nga pong isang 1%. So, halimbawa, pag umutang kang 1 million, ay 0.48% lang. 48 lang ang tubo kada buwan, mga kagandang buhay, 48 lang. Tapos kinuha mo siya ng 2 years o 3 years na hulugan. O di, napagulong mo ng masyado yung yung inutang mo, mga kagandang buhay. Pero para sa akin, mas maganda talaga yung may collateral ka. Oo, tapos may binibigay pa ang bank na line. May line ka pa. Pag yun, line na yun, na na re-renew mo yun every 3 months o every 6 months. Nare-renew mo po yun, mga kagandang buhay. Pagkatapos, iba naman po yung term loan. So, usapang utang tayo ngayon, mga kagandang. Wag lang po yung 10%. Wag po kayong magnegosyo na 10% po talaga ang tubo sa inutang ninyo. Kasi meron po akong kaibigan na nag-upisa po kami ng negosyo, 4,000 pesos lang yung namin, yung kapital. Sa kanya, nakabenta na siya ng lupa doon sa Romblon, ang nininegosyo niya. Pagkatapos nakulangan siya, gusto niya mag-expand, umutang siya sa mga 10%, yung dilihan. So doon siya na-disgrasya, mga kagandang buhay. Yung tinitubo niya ay nababawasan ng kanyang mga dilihan. Kaya wag na wag po, kasi ang 10%, napakataas yun. Sa bangko na lang. Kasi ang bangko, mura lang talaga ang tubo doon, mga kagandang buhay. Kung gamitin natin yung cheque sa maayos at sa magandang paraan, malaki talaga ang matulong yan sa atin. Kaya, Sir Roger,
Huwag kang matakot umutang sa bangko. Mas maganda yung may collateral ka. Paano magbayad? Yan po ay pagulong. Pagulong lang po. Kasi kami, hindi namin namamalayan. Tapos na pala, may terms ako na 1 year. May terms ako na 2 years. At ang pinakamatagal ay 3 years. So, wala pong absent yun. Walang humpay na kapag ka natapos po hulugan ko yung utang ko sa bank ay umuutang po ako ulit. Nagre-renew po ako para magkaroon ako ng panibagong project. Oo, panibagong project sa ating negosyo. Halimbawa, umuutang din ako ng sasakyan. Di ba? Kailangan natin ng sasakyan sa pagbibigasan. Muutang ako. Ang Travis ko, uhulog ko noon, yun, 27,000 a month for 3 years. O di ba? Malaki pong tulong yung Travis. Pero yung mga motor ko na sa top down, kinakas ko po. Kasi parang pag kinuha mo kasing hulugan, ang taas ng tubo. Kaya kinakas ko yun. So, top down, ang kailangan natin sa negosyo para pagka konti lang at malapit yung dideliveran natin, meron tayong top down. Motor top down. Tapos may Travis kami, kung medyo marami-rami ang delivery. And then may ELF. Ganyan lang po yung mga kailangan natin, mga kagandang buhay. So, wag matakot sa pagbayad naman, pag kumikita naman yung business mo, Sir Roger. Sobra-sobra pa pambayad yung tutubuin mo kapag ka nakapag-expand ka. So, hindi mo kasi sinabi kung anong klaseng expand. Oo, magdagdag ka ng mga paninda. Kagaya sa amin sa Boracay po, merong grocery, merong bigasan, merong itlugan, tsaka merong mga frozen products. Yun ay talagang swak na swak po or tamang-tamang pag-expand ng pangapaninda. So, ano ba ang mga kailangan natin para makaproceed tayo ng pag-utang sa bank? Siyempre, dalhin natin yung mga IDs natin at saka yung business permit. Yun, nahanap po nila yan para makapag-loan na po kayo. Mabilis lang po kasi mag-loan kung may record ka na sa bank, kung matagal ka nang gumagamit ng cheque. Mabilis lang yan kasi kilala ka na nila na negosyante ka. Kaya sa mga gusto po na mag-upisa ng negosyo, tandaan po ninyo ha, meron na kayo kaagad checking account kahit nasabihin ninyo maliitan pa lang kayo. Abay, pwede namang mag-issue ng cheque kahit 10,000 pesos or 20,000 pesos, kahit 5,000 pesos nga na purchase. Pwede yung i-record kasi binibilang ng bangko kung ilang taon ka ng negosyante. So, lalo na sa bigas, medyo malaki ang puhunan. Sa 10 kaban, mahigit na yun 10,000. Kaya napaka-importante yung mabilis lang po tayong ma-approve. Kasi hindi ibig sabihin na gusto nating umutang sa bangko ay makakautang tayo agad. Hindi ganun yun mga kagandang buhay, may mga approval pa yun. Kaya para gusto mo na magamit ang bangko sa negosyo mo, sa pag-umpisa mo, may plano ka na. O, galing kay Souls G. Dalhin mo na yung mga ID mo doon, yung business permit mo at mag-apply ka na ng checking account. I think 20,000, nakalimutan ko na eh. Sa isa kasing bangko, BDO, 100K yung umpisa para maka-checking account ka. Pero dito sa kabila, medyo 20K lang mga kaganang buhay. So, ayan, ang aking tips para po dagdag kaalaman na nakakautang tayo, mabilis tayong makakautang sa mga supplier natin kung isyuan po natin sila ng cheque. At tuloy-tuloy na po ang transaction kung nakita po nilang yung cheque mo ay hindi tumatalbog. Kasi maaari po kasi mga kagandang buhay na gawin nilang patunay na may utang ka sa kanila kung kakasuhan kanila ng estapa, mga kagandang buhay. Yung mga bouncing check mo dyan. So mag-ingat lang. Ang isa po na maganda sa negosyo ay kung makaput up tayo ng magandang pangalan. Ang mga supplier na po ang lalapit sa atin at mag-aalok na pwede tayong umutang sa kanila with terms. Kaya ang pagnenegosyo po, hindi po natin nakukuha yung mga gusto natin sa bigla-bigla. Lalo na po kung kulang yung ating puhunan. Sa may mga sapat naman po na puhunan na mga gusto magnegosyo, simplihan lang po natin. Huwag po tayong magmadali. Huwag nating madaliin yung lahat ng bagay.
Kasi baka hindi mag-click, mga kaganang buhay. Dapat simplihan lang talaga. Mahirap kasi yung kagaya ng kaibigan ko kaninang naikwento ko. Nagbenta siya kaagad ng lupa. Pagkatapos, nagnegosyo siya, inasa niya doon sa pamangkin niya. Ay yung pamangkin niya, talaga namang nag-iba ang takbo ng buhay nung siya na ang pinahawak. So alam nyo na yon mga kagadang buhay, nangungupit na. So hindi niya na-manage mabuti yung kanyang unang puhunan kasi nga nagtiwala siya kaagad, binunggahan niya kaagad mga kagadang buhay. So simplihan lang po natin, wag tayong masyadong magtiwala kahit mga kadugo pa natin yan. Dapat talaga trabahuin talaga natin ang gusto. Wag natin ibigay yung tiwala natin basta-basta. Kailangan hawakan talaga natin yung negosyo natin dahil maganda yung sa simula, nandyan ka talaga. Kasi nakikita mo yung mga ups and down, nakikita mo yung mga fast moving. Yes po, meron tayong itlog ng pugo. Mas maganda, no? Kagaya sa anak ko, merong farm. Ay, 7 for 20. 7 for 20. 7 piraso, 20 pesos. So, kasama natin sa vlog si Madam, bumibili sa atin. So, tanong kasi Madam ng mga subscriber ko ay paano daw umutang? 'Di ba? Paano umutang daw sa bangko? Sinasagot ko lang na kailangan talaga na meron kayong collateral para mabilis. Tapos, meron na kayong dati pang record sa business natin. Yan. So, ilan sa'yo, Madam? Kagaya nito, direct from the farm ang ating paninda. So, pwede rin po na farm to market na yung inyong mga produkto. Mas malaki ang tubo. So, 60 na po yun, Madam. Tigpito-pito. 100 pieces po. Isang tray na lang po. 250, di, makaano ka. Hindi ka na magpili-pili, Madam. Oo, yan o. Tapos ano mo na lang, bitbitin mo na lang to. Isang tray para yan, makales ka po. Bago naman po yung pulot. Yun na lang, Madam, 250. So, bali 250 yung isa. Oo, dito ka. Binta mo na tayo mga kaganang buhay, Kasi yung negosyo ko, hindi po ako nagkaroon ng maraming stocks kung hindi talaga ako umutang sa mga supplier. At inisyuan sila para sa protection din nila ng cheque. So hanggang ngayon po, ilang years na po ako, 2 decades na po ako nagnegosyo mga kagadang buhay, ay nauutang pa rin po ako sa bangko. Kasi mas maganda po kasi ang negosyong utang kaysa cash. Minsan nangangailangan din tayo ng cash. Lalo na po kung kulang ang supply at nag-aagawan sa gagaya ng bigas ngayon. Nag-aagawan. Kailangan mong gumamit talaga ng cash para makuha mo yung gusto mong bulyong. Satisfied na po ba ikaw, Sir Roger, sa aking sagot? Nakakuha ka na ba ng mga points doon po sa aking mga sinabi? Based on my experience lang po kasi yan. Kasi dati namumroblema din ako. Siyempre, kunti lang yung supply ko. Nakita ko na maraming bumibili sa akin. Wala akong sapat na bigas. Good thing. Yun nga, iba-iba tayo ng kwento. Yung kwento ko naman, ako yung inalok. At saka natuto ako doon sa mga experience ko sa buhay. Nung inalok ako, nakita kong maganda, edi hanggang ngayon tuloy-tuloy, hindi na ako nahirapan. Malaki talaga po ang advantage sa pagninegosyo kung may checking account tayo. At na-record natin yung mga transaksyon natin. Kaya sa mga manunood ko na nagbabalak, yung mga ka-OFW namin dyan, pagka nag-upisa kayo, kuha agad kayo ng checking account kahit maliit pa lang yung benta nyo. Oo.
Like, checking account kaagad kayo dyan para masana yung mga supplier ninyo na tumatanggap ng cheque. O, cheque ka lang. Tapos sabi, ito, habang lumalaki yung purchase mo, chumicheque ka ng chumicheque, abay, nagtitiwala na sila mga kagandang buhay. Kaysa naman doon sa supplier mo, cash to cash, walang record sa bank. Walang advantage doon, mga kagandang buhay. At saka, madali mong ma-inventory. Oo, kung may tubo ka na ba o lumaki na ba yung puhunan mo within 1 year. Kasi lahat naman ng expenses mo na ano mo naman, na lista mo naman, at saka dun sa bank yung cash flow mo, marireview mo. Oo, para sa tudo asinso ng iyong negosyo. Utang. Yes po, mga kagandang buhay, umaasenso po ang negosyo sa utang. Maniwala kayo sa akin. Lahat ng mga negosyante, yung mga tubo nila, hindi nila yan iniikot. Gumagamit pa rin sila ng cheque, utang pa rin yan, mga kagandang buhay. Kasi, bandang huli, yung mga years na nag-cheque tayo sa bank, marireview ng bangko yan pagka may mga project tayo. Halimbawa, gusto nating magkaroon ng poultry. Abay, nagpipinance ang bangko niyan sa'yo, mga kagandang buhay. Kung sa bagay, yung advantage nun is mapapadali ang mga transaksyon mo sa bank. Oo. Madali ka nilang ma-approve at madali silang gumawa ng business plan para sa'yo. At habang nagbabayad ka sa kanila sa utang mo, habang maganda yung record mo, ay paunti-unti, mga kagandang buhay, lumalaki yung pinapautang nila sa'yo. Kaya mas lalong nakaka-expand ka ng iyong negosyo dahil palaki ng palaki yung mga ino-offer nila sa iyo, mga kagandang buhay, tapos nakaka-demand ka pa. Sabi, ay, ang taas naman ng tubo. Pwede pa ganito na lang, tubo. Nakakatawad ka pa, mga kagandang buhay. Tsaka nakikilala ka. Nakikilala ka na magaling ka at maganda kang negosyante kung may utang ka. Kasi hindi ka magandang negosyante kung palautang ka, ay makunat ka magbayad. Pero kung napakadulas ng transaksyon, madali kang singilin, mga kagandang buhay, naku, magkakalat-kalat yan. Pautangin mo si ganyan. Maghahabulan yung mga gusto magpautang sa'yo kasi magaling kang magbayad. Tsaka siyempre, kung nagbabayad at magaling tayo, magaan ang negosyo natin. So thank you so much sa panonood ng mga video ko lagi. At ang aking tip sa inyong sinabi, tungkol po talaga sa aking karanasan. Kaya comment lang po kayo kung ano pa yung mga katanungan nyo. Actually, ang dami pang naka-reserve dito na mga katanungan na gusto kong sagutin para at least lahat ng mga experiences ko sa negosyo ay ma-share ko sa inyo, mga kagandang buhay, at lahat tayo umasinso. Huwag kayong maniwala dun sa magdamot ka, gumagawa ka daw ng maraming competitors. Okay lang yan, mga kagandang buhay, kasi pag binless tayo ng Diyos, mga kagandang buhay, ang daming paraan para maramdaman nating binibless tayo. Hindi lang po dun sa negosyo natin, bigyan pa tayo ng good health, mga kagandang buhay, kasi in good faith po tayo. Kaya thank you sa pagsuporta sa Sol's Chi Vlogs, negosyo at iba pa. At huwag po kayong mahiya na magtanong ng mga bagay-bagay na kaya ko naman pong sagutin. Huwag lang po yung hindi natin kayang sagutin at masisela ng mga tanong. Basta sa negosyo lang, sa mga related lang po sa farming, sa negosyo natin, sa utang, kung ano-ano na mga usapin tungkol po sa pagpapaasenso ng ating mga negosyo. This is Sol's G, your business mentor at ang kaibigan nyo po na laging sasagot sa inyong mga katanungan. Babu!